Nanghihinang napaupo siya. Sapo ang isang kamay ang kanyang uno. Totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Mahigit 2 linggo na silang hindi nagkikita ni Alex. Sinubukan niyang tawagan ito, pero laging hindi niya makontak ito. Mas karapat dapat sa iyo ang kaibigan ko. Pag mag-asawa na kayo, ay makakatulong mo siya sa pagmamanage ng mga negosyo natin. Dahil namang mahusay siyang negosyante. Patuloy ng kanyang ama. Iyan ba ang basihan ng kaligayahan ng isang tao, Papa? Ang negosyo at pera? May kaela iya. At paano ka nakakasigurong walang interes ang kaibigan mo sa mga kayamanang maiiwan mo sa akin? Sigurado ako. Dahil ilang taon ko na rin siyang naging kaibigan at nakasama sa negosyo. Maraming beses ko nang napatunayan ang kanyang katapatan, kaya nakakasigurado akong magiging mabuting asawa siya. Pero hindi ko siya mahal, Papa. Mapag-aaralan mo rin siyang mahalin. Just give him a chance. No. Tell me, Papa. This is not true. Nagbibiro ka lang. Hindi ba? Nagmamakaawang tumitig siya rito. Sa palagay mo ba'y nagbibiro ako? Sunod-sunod na napailing siya nang makitang seryoso talaga ito. You can't do this to me, Papa. I'm your only child. And yet, nagawa mo akong ipagkasundo sa kaibigan mo. How could you? Agad na pinahid niya ang mga namumuong luha sa kanyang mga mata. I really can't believe this, Papa. Kung ayaw mo kay Alex, fine. But give me another chance to find a man na mamahalin ko at magmamahal sa akin. And this time, siguraduhin kong magugustuhan mo na siya. Gusto kitang pagbigyan, Iha. Pero nakakompromiso na ako. Muling umupo ito sa kanyang upuan. Siya ang gusto ko para sa iyo. Tapos na ang kasunduan namin. Hindi na ako pwedeng umatras. Dahil nakahanda na ang lahat ng kakailanganin para sa kasal ninyo. What? Namaang napatitig siya rito. Tama ang narinig mo, anak. Hindi ko na pwedeng bawiin pa ang ipinangako ko na ipakasal ka sa kanya. Dahil karangalan ko ang nakataya. Try to understand me, Iha. Ayaw kong saklawin ang buhay mo, pero iniisip ko lang ang kapakanan mo. Gusto kong masigurado na maayos ang buhay mo bago kita iwan. Matanda na ako. Anumang oras ay mawawaring akong bawian ng buhay. Pero bago iyon, ay gusto ko munang makitang maligaya ka sa piling ng iyong magiging asawa. Madamdaming pahayag nito. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Kaya ngayon pa lang, ay tanggapin mo na ang bagay na ito. Baka sa linggo, ay dumating na ang kaibigan ko para magkakilala kayo bago kayo magpakasal. So, be ready. No, Papa. Please. I love you. I'll do anything you want me to do. Except this one. I can't marry a guy whom I don't even know the name. Pagsusumamo niya rito. Marahang umiling ito. My decision is final. Hindi na ako pwedeng umatras pa. I really like this guy for you. Pero Papa, hindi ko talagang kayang magpakasal sa isang lalaking hindi ko mahal. You can't say no, Micaela. Nakatakda na ang inyong kasal. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang pamilya natin. I'm warning you. Sabi nitong may pinalidad sa tono. No, ayoko. Hilam na sa luha ang kanyang mga mata. Nang tunguhin niya ang kanyang kwarto, hindi niya maiwasang magdamdam sa kanyang ama. Kaibigan daw nito ang mapapangasawa niya. Kung hindi siya nagkakamali,
ay malapit nang magsisenta ito. Ibig sabihin ay, hindi ako makakapayag. Sigaw niya. Sinuntok niya ng sunod-sunod ang kanyang unan. Kung kasing edad din lang ng papa ang mapapangasawa ko, magpapakatandang dalaga na lang ako. Tuksong nabuo sa kanyang balintataw ng maaaring itsura ng kanyang mapapangasawa. Kulubot ang balat. Malaki ang tiyan. Napapanot at makintab ang ulo. Maaskad ang mukha. Pustiso ang ngipin. Luwa ang mga mata. No! Mariing inisinubsob niya ang mukha sa unan. You can't do this to me, Papa. Hindi ako magpapakasal sa kaibigan mo. Kahit itakwil mo pa ako ng hindi papayag sa gusto mong mangyari. Never. Han, pasyal muna tayo sa Luneta. Ayoko pang umuwi. Wala rin akong gagawin sa bahay. Narinig ni Micaela na sabi ng babae sa kasintahan nito. Sige, sang-ayon naman ng lalaki. Bigla siya nagkaroon ng idea sa narinig ng usapang iyon na magkasintahang sinusundan niya. Luneta, why not? Pwede siguro ako magpalipas muna ng gabi roon. Gusto ko talagang magpahinga. Muli niyang sinundan ang magkasintahan. Mabuti na lang at wala yatang balak sumakay ng jeep papunta ng Luneta. Hindi na siya mapipilitang bawasan pa ang kanyang natitirang pera. Mabuhay na ang kanyang lakad dahil talagang nanghihina na siya. Kanina pa kasi siya palakad-lakad nang walang direksyon kung saan siya patungo. Palalim na ng palalim ang gabi. Unti-unti nang nababawasan ng tao sa kalye. Ganoon din ang mga sasakyan. Nakita niyang tumawid ang magkasintahan kahit malayo pa sa pedestrian lane. Dahil nanghihina siya, ay medyo lumaki ang distansya niya sa dalawa. Pinilit niyang humapol. Hindi dapat makalayo ang mga ito sa kanya. Dahil hindi niya alam papunta sa Luneta. Patawid na siya. Nang makarinig siya ng nangingilong pagpreno ng mga gulong ng isang kotse, namutla siya. Dahil muntik na siyang mahagip niyon. Napamura ang driver. Iyon ang nabasa niyang lumabas mula sa bibig ng driver. Bago ito mabilis na umibis ng kotse, tila namanhid naman ang kanyang katawan. Pati utak niya ay nagblangko rin. Magpapakamatay ka ba? Galit na sita nito sa kanya. Padarag na hinawakan siya nito sa balikat. Wala siyang maapuhap na salita. Nakaawang ang kanyang mga labing nakatitig lang siya sa mukha ng lalaki. Bulag ka ba? Pipi? O bingi? Bakit ayaw mong magsalita? Kanina pa ako bumubisina. Pero patuloy ka pa rin sa pagtawid. Magkasalubong ang mga kilay nito nang yugyugin siya. Doon pa lamang siya nahimasmasan. Napatitig siya sa galit na mukha nito. Natigilan naman ito nang magpagmasdan siya. So, it's you again? I know you, young lady. Lumuwag ang pagkahawak nito sa kanyang balikat. Ha? Nadagdagan ang gulat niya nang makilala niya ito. Ito ang lalaking tinarayan niya sa ATM machine. Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit parang wala ka sa sarili? Hindi pa rin nagbabago ang tono ng boses nito. Pakialam mo. Bitawan mo ako. Tinapik niya ang kamay nito. Nang tuluyan ng bumalik ang kanyang pag-iisip, nagulat ito sa reaksyon niya. Hinabol siya nito at hinablot ang isang braso niya. Ikaw na nga ang may kasalanan sa nangyari pero ikaw pa rin ang may ganang magalit. Nanlilisik ang mga matang hinarap siya nito. Aray ko, nasasaktan ako. Ano ba? Napangiwi siya sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang mga braso. Talagang masasaktan ka kung hindi mo akong haharapin ng maayos.
Nilangkapan nito ng otoridad ang boses. Ano bang pag-uusapan natin? Wala namang masamang nangyari. Hindi ba? Buhay ako. Wala ring damage ang sasakyan mo. Ano pa ang problema? Tumaas na rin ang boses niya bilang pagtatakip sa pagkakahiya niya dahil marami na ang nag-uosyoso sa kanila. Ikaw ang problema. Ako? Bakit ako? Alam mo bang maaaring mangyari kung masagasaan kita? Kung hindi sa hospital, ay sa sementeryo ang bagsak mo. At ako namay, makukulong dahil sa kagagawan mo. Kaya kung balak mong magpakamatay, ay wag dito sa kalye. Dahil kawawa ang driver na mabibiktima mo. Magbigti ka na lang sa bahay ninyo. Kaya na may tumalon ka sa mga tulay. In that case, walang ibang mapiperwisyo. Naiintindihan mo ba ako? Nanlaki ang mga matang binalingan niya ito. Hoy lalaking ubod ng yabang! Hindi porke muntik mo na akong masagasaan, ay pagbibintangan mo na ako ng magpapakamatay. Hindi gaano pa kalaki ang problema ko, na pumasok sa utak ko na kitilin ang sarili kong buhay. Never. Halos mamaos siya sa pagsigang. Bakit nasa itsura ko ba ang mukhang magpapakamatay? Hirit pa niya. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin para alam mo ang sagot sa tanong mo. Nakangising tugon nito bago siya tinalikuran at sumakay sa kotse nito. Natitigilang hinaplos niya ang kanyang pisking ng lalagkit at medyo natatabingan pa ang ibang hibla ng kanyang buhok. Pagkakuway hinabol niyang tingin ang lalaki. Kinindatan siya nito bago nito pinaandar ang kotse. Nanggigigil na nasundan na lamang niya ng tingin ito. May araw ka rin sa akin, hambog ka. Alam kong makikita pa tayo muli. Tingnan ko lang kung hindi ka matutulala sa kagandahan ko. Pero bigla rin niyang nasapo ang kanyang bibig. Ang lakas ng impluwensya ng lalaking iyon. Nahawa na yata ako sa kayabangan niya. Naisip niya. Wala sa loob ay inarapan niya ang taong na kanina pang nag-uosyoso at walang lingod na nagpatuloy sa paglakad. Nawala ang kanyang panghihina. Kumalat yata ang adrenaline sa kanyang katawan na muntik na siyang masagasaan kanina. Natuwa si Micaela nang matanaw niya ang mga nakahilerang ilaw sa luneta. Marami siyang nakitang tao sa paligid. Karamihan ay mga pareha. Naghanap siya ng isang lugar na pwede niyang pagpahingaan. Halos okupado na ang lahat ng mga bench. Maging ang mga bahaging madilim ay mga nakaupo na rin. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang natapat siya sa mayabong na puno. Bakante ang lilim na iyon. Kaya doon niya naipasyang pumwesto. Hay salamat. Pasalampak na napaupo siya. Inayos niya ang dalangbang. Pagkatapos masigurong ligtas siya roon, ay napabaluktot na humiga siya. Kailangan niyang matulog para makabawi siya ng lakas. Imagine, ang nag-iisang anak ng business tycoon na si Don Manuel ay parang kaawa-awang nakahiga sa isang sulok sa luneta. Tila umualingaw iyon sa isang bahagi ng kanyang utak. So what? Nakasimangot na turan niya. Animoy mayroon siyang kausap. At least, may prinsipyo siya at paninindigan. Dugtong pa niya. Ilang sandali pa, ay nakatulog na siya. Idinilat niya ang mga mata niya nang makaramdam siya ng mainit na palad na humahaplo sa kanyang pisngi. Natigilan siya nang makita ang lalaking nakatungko sa harap niya. Maaliwalas ang gwapong mukha nito. Litaw ang mapuputing ngipin habang nakangiting nakatunghay sa kanya. Nakasuot ito ng puting tuksedo. Ito ang lalaking nakita niya sa ATM booth at muntik nang makasagasa sa kanya. Inilahad nitong isang kamay para alalayan siyang tumayo.
Come with me, my lady. Ha? Saan? Naguguluhang sumunod siya rito. Sa kanyang pagtataka, ay iba na ang suot niyang damit. Isa iyon off-shoulder na puting gown na umaabot sa sakong ang haba. Nakakasilaw ang kaputian niyon. Parang wedding gown. Wedding gown? Sinipat niya ang sarili. Wedding gown nga. Natutup niya ang kanyang bibig. Bigla siyang nataranta. Oh my God! Matutuloy ba ang kasal? Nakauwi na ba ako at pumayag ako sa gusto ng papa ko? Naguguluhang muli siyang napatitig sa lalaki. Ikaw ba ang aking groom? Lakas loob na tanong niya rito. Lalong gumapo ito sa kanyang paningin. Nangititian siya nito. Yes, my love. Lumapit ito sa kanya at masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Kung ganoon, ay pumapayag na akong magpakasal sa iyo. Mali pala ang hinala kong matandang hukluban ang mapapangasawa ko. Masayang sabi niya, Look into my eyes, my love, and say you are mine. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.